Nakakis na niya doon. Di ba, si Abraham ay taga-Ur, taga-Iraq po yun eh, Iraq sa ngayon. Gawain na ng mga tao yun. Sabi mo talaga tutuluyan na ganun. Hindi pa siya inawat ang anghel. Walang Panginoon Diyos. Tutuluyan niya talaga si Isaac. Kasi ganun ang pagkakaintindihan. O sige, ialay mo yung anak, di ba? Sa dambana. Ay talagang inawat na kung tutuluyan. Pero hindi nga ganun ang gusto ng Panginoon. Ginamit ito, tawag dito, allegory o isang talinghaga, sabi. Ngayon, alam na ninyo kabutihan ng Panginoon Diyos. Sino mag-aalay? Di po ba may question doon? Nag-aalay ka nga, hindi naman ikaw eh. Ang inalay mo naman yung anak mo na nanahimik, walang ano. Sila ang pinatay para sa iyo. Dito hindi. Ang sabi dito ni Paul, ang ialay mo, sa Bible, wala po nag-alay ng kanyang sarili. Wala po. Meron, suicide. Ito nga nakakita na. Pag nag-suicide ang isang tao, ang ano talaga, i-alay niya yung kanyang sarili. Like for example, sa gera. Di ba? Mangangako niya ito sa hari na hindi na siya uuwi. Alay niya yung sarili niya. May mga ganong tendency. Tapos, pag namatay siya sa gera, ang gagawin niya, bibigyan ng medalya, ng trophy, di ba? I-honor ka, yung ang gano'n. Yung ang ibig sabihin. Pero sa normal, wala naman nag-alay na sarili niya ng sarili niya para sa Panginoong Diyos, wala. Pero dito, ito na nga sinabi, dahil naintindihan na ng mga nagbabasa, sabi niya, kaya nga, alang-alang sa masaganang abang ng Diyos ninyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, alam mo ito mamisinterpret, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Verse 2, huwag kayong umayon. Ito na nga. Sa takbo ng mundong ito. Kasi iba nga takbo ng ng mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. In the Bible, wala tayong mababasa na nung ang Panginoon sa Kristo pinili ang Israelita, ang inihandog ay tao. Ang inihandog lang ay substitutional sacrifice. Katulad ng baka, tupa, kambing, pag walang-wala ka na, ay kalapati. Pag walang-wala ka ng kalapati, yung maliliit na ibon na, maya-maya na, gano'n na nga. Pero wala ka daw nakita ron na bawal kasi po yun. So, ang gagawin mo lang, pag may kasalanan ka pa magsasacrifice ka, ayon sa kautos ni Moses, ipapatong mo lang yung kamay mo doon sa sacrifice. Hindi ko ang papatong mo lang yung kamay mo, transfer ng sin. So, mananalangin kayo, may kasalanan mo, mapunta ron, tapos yun ang ngayon nasusunugin. Amen ba mga kapatid? Okay. Amen ba? Ibigay ng amen, pakinig kayo sa susunod ko sasabihin. Ganun po ang tumakbo sa isip nila. Amen. So, ang tanong ko, hayop ba ang Panginoon sa Kristo? Hindi. Kaya hindi nila matanggap na yung ginawa ng Panginoon sa krus ay sacrifice para sa kasalanan. Hindi naman kasi hayop yun eh. Amen? O, paliwanag yan sa mga susunod ko natin topic. Kasi kung ikaw din, kaya nga sinasabi, kung tayo Israelita nung time na yun, hindi ka rin maniniwala sa Panginoon sa Kristo. Mas maniniwala ka sa sinabi ni Moses. Kasi ang patakaran, bawal magandog ng tao. Substitutional sacrifice lang. Amen. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi sila naniniwala sa Panginoon sa Kristo. Because they do not believe in human sacrifice. Alam ba ninyo na ngayon ay meron na ba yun? Meron na po silang red heifer na tinatawag. Bakang kulay pula po ito. Bihira po yun. Meron na po siya. At pag nabuo daw po yung templo, yun ang unang-una nilang ihahandog. Pati po yung angka ng Levita, meron na po sila. Kompleto na po.
Pati yung candlestick. Ang wala lang sa kanila yung kaba ng tipan. Kasi hindi nila malaman kung nasan. At mo, ano ibig sabihin? Ay talagang hanggang ngayon, hindi sila naniniwala sa sacrifice ng Panginoon Yeso Cristo. Because ang ginawa ng Panginoon Yeso Cristo, that is human sacrifice. At ang nagpaliwanag lang niyan ay si John. Ayon sa Gospel, John chapter 3, verse 16. Alam niyo yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, which kung titingnan ninyo yan, mag-a-agree yan sa binanggit ko kaninang ginagawa ng mga pagano. Ang ginagawa ng mga pagano, inialay niya ang kanilang panganay. Di ba ang gulo pag tinignan namin sa philosophy? Binagbawal tapos siya mismo. Pero, merong ibang gustong ipaiwatig ang Panginoon. At makikita sa John 3:16, nagawa yun ng Panginoon dahil sa labis ng pagmamahal. Na dapat kambing, tupa, o baka lang ang ihahandog. Hindi. Yung mismo, kinakailangan pangalin, magkatawang tao at siyang magsakripisyo. At twist, ito mga kapatid, sana mag-isin nyo. Ang pagkakaiba lang kasi ng sacrificial ng pagano, pag sinacrifice, patay. Patay na talaga. Ang pagkakaiba sa Panginoon, nung sinacrifice ang Panginoon Kristo, ina-expect nila, patay din. Kung mabigat, after 3 days na buhay na magpuli. Yun. Twist. At yun ang ating pinananaligan. Ano po? Ang Christianity po, ang tunay, ang pinananaligan po natin, namatay sa atin ang Panginoon, hindi po natatapos doon. Nilibay, nakasulat naman yan. At sa pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay. Hindi po dapat mawawala yung muling nabuhay. Dahil pag hindi, ay wala. Pagano rin ang lapas natin. Gusto mo, sino ay alay? Para po maligtas ang pamilya. Ang pinidali niya. Ang pamilya Mesina ay alay ko si Noah. Payag ka, Noah? Walang kamuang. Kasi pinagbawal lang nga yun eh. Walang kamuang. At least na liwanagan tayo. Kaya nga, ang pananampalataya, hindi basta-basta naman yun, ginagawa na. Eh kasi namatay ang Panginoon sa akin, nanintindihan mo bakit nagkakaroon? Hindi. Kasi siya kakain ulit, iinom, mas mamamatay rin. Di ba ganun ang filosofiya? Kumain, uminom, bukas, mamamatay. Hindi ba natin pinag-iba? Patuloy mo na natin doon po, ano? Wala tayong panahon. Pero sabi nga rito, ano sabi ni Paul? Kaya nga, ihandog ninyo ang inyong mga sarili bilang buhay na handog. Bakit? May gumawa po kasi nun ang Panginoon Jesus Cristo. Ang problema, tayo ba at ang Panginoon Jesus Cristo ay pareho? Malaking question mark yun. Saka na natin sagutin sa susunod natin pag-aaral. Kasi iba yung isipan ng Diyos sa isipan natin. Totoo naman. No? So, patuloy lang tayo magpaliwanagan. Sige, samahan ninyo ako sa panalangin ng ilang Diyos.